So let's have now the next topic, which is actually this is already the second to the last topic that we have for the syllabus of IE08. Okay, so let's have an energy analysis techniques and strategies. Okay, so this will be the objective of this lesson. So at the end of our discussion, you future IEs should be able to define energy analysis and techniques and strategies operationally. Then also we will explain the key aspects of energy consumption. Then we will also give examples for energy consumption, even though I know you have already ideas since we discussed mostly about energy uh, in our past discussion. Okay? Explain why understanding energy consumption is important. Explain energy management and conservation kasi magkaiba yung energy management sa energy conservation. Also, its key aspects and benefits. And for the computation part, I will teach how to compute electricity costs. Okay? So let's start our discussion. So when we say energy consumption, as you can see, it is something to do with the consumption of the total amount of energy used for a specific purpose, process, or activity. So that is why as an IE, kasama to sa pinag-aaralan natin. 'Di ba? Kasama ito sa magiging trabaho ninyo kapag kayo ay isang ah, full-fledged industrial engineer na. Okay, so example sa operation, gaano kalaki yung nako-consume na energy. When we say energy, we are both pertaining to all the sources of energy used inside the production as well as in the whole organization. Okay? So, kasi kasama sa computation ng production cost yung energy na nagamit for the whole process. Okay? So, also, for this energy consumption, kasama din dito mga anak yung different forms of energy, kasama dito yung electricity, yung gas, yung fuel, and even water and biomass. Baka kasi ang iniisip nyo kapag energy ay we are only pertaining to the electrical energy. Hindi mga anak ha, so kasama dyan lahat yung different forms of energy na ginagamit natin specifically sa production kasi yun talaga yung concern ng ating discussion for energy management. Okay? Then also, understanding energy consumption is crucial for various reasons. Kasama dito, katulad ng sinabi ko kanina, kasama siya sa calculating operating costs, para din kasama siya kapag pinag-aaralan yung ma-improve yung energy efficiency na ginagamit ng isang organization as well as managing resources effectively. Okay? So, what are the key aspects of energy consumption? The first one is measurement. So, in our discussion later in electricity costs, we will be using kilowatt hour as unit for energy. Pero pwede din dito yung joules. Kung natatandaan ninyo, joules ang ginamit natin sa potential at saka sa kinetic energy. Pero dito sa pag-aaralan natin ngayon, since electricity cost yung pag-uusapan natin later, so ang gagamitin natin na unit for energy is kilowatt hour. Okay? Kasi ang presyo ng kuryente natin is per kilowatt hour. Okay? Then, ano yung scope natin? It can be measured for individual appliances, homes, businesses, industries, or even entire sectors like transportation. Kaya dito mga anak, halimbawa sa bahay, since hindi pa naman kayo wala pa naman tayong idea regarding sa ano yung nangyayari talaga, yung real life scenario sa loob ng industry. So, pwede muna natin tong gamitin sa loob ng bahay natin. So, through key aspect of energy consumption, pwede nating mapag-aralan ano yung particular na appliance natin sa bahay na nagko-consume ng mas mataas na kuryente. Okay? At kung papaano natin mai-enjoy lahat ng appliances na meron tayo sa bahay nang hindi nagsasuffer yung pagbabayad sa electricity bill na tinatawag natin. Okay? Then the third one is the impact. So,
High energy consumption can lead to higher operational costs and lower energy efficiency. So ang impact nito mga anak, kapag mataas yung energy consumption ng isang organization, ang tendency, nadadagdagan yung operational cost. Pag nadagdagan yung operational cost, walang choice ang isang industry kundi bawiin yun sa presyo ng products na inilalabas nila. So kasi alam naman natin, 'di ba? Parang chain reaction 'yan eh. Pag masyadong mahal ang operation cost, tumataas yung production cost, 'di ba? Pag tumaas yung production cost, syempre saan babawiin 'yan ng industry? Doon sa presyo ng produktong inilalabas nila sa merkado. Okay? So, kasama 'yan doon sa impact na tinatawag natin. Okay? And the fourth one is energy source. Energy consumption includes various energy sources such as electricity, natural gas, petroleum products such as diesel and gasoline, and biomass. 'Di ba? Alam naman na natin 'yan. We have the two general classification of energy sources. We have the renewable and the non-renewable. Okay? So, bakit apektado tayo ng gera sa gitnang silangan sa Middle East kasi mostly ng petroleum products na ginagamit natin, specifically the crude oil, ay galing sa Middle East. Okay, so mataas kasi ang demand natin sa paggamit ng mga diesel and gasoline. Kaya ang tendency, since umaangkat tayo sa ibang bansa, okay, kasi hindi ganun kayaman ang bansa natin in terms of fossil fuel. Kaya ang nangyayari, pag tumaas dahil nga dyan sa gerang nangyayari sa Middle East, nahihirapang i-transport, okay, yung mga fuel papunta sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya ang tendency, tinataasan nila yung presyo. Diba? Ngayon, nasa 140 na yata per liter. Yung yung diesel. Okay? Tapos yung gasolina is nasa 89, 90 pesos na. Okay? Kaya yung mga jeepney driver, sila yung ramdam na ramdam talaga yan kasi sila yung gumagamit ng diesel. Okay, magkano ang diesel? Nasa 140 nga, katulad ng sinabi ko kanina. Kaya medyo apektado talaga sila. Okay? So, and also we have the final energy consumption. So, this refers to the energy consumed by end users. Sino yung mga end users? Siyempre, yung mga households, yung mga businesses, yung mga industries, excluding energy used by energy sector itself. Okay, so ibig sabihin, pag final energy consumption ang pinag-uusapan natin, yung end user lang. Hindi pa kasama dyan yung energy na ginagamit ng mga energy provider sectors natin. So example, yung 'di ba, para makapag-operate ang Meralco, kailangan din nilang gumamit ng kuryente, 'di ba? So sila din mismo nagkakaroon sila ng energy consumption, computation ng energy consumption. And kapag nagtipid ng kuryente ang bansa, kasama sila doon. Hindi porke sila yung sa kanila lang gagaling yung kuryenteng ginagamit natin ay want to sawa na yung kuryenteng pwede nilang gamitin. Hindi mga anak ha, kasi remember, ang supply ng kuryente natin ay kumbaga parang hindi naman niya mas malakas yung kuryente sa Meralco tapos sa ating konti. Hindi, okay? Kaya kung kailangan natin magtipid ng kuryente, okay, ng electrical energy, ganun din yung mga taga Meralco. Kahit na sabihin natin na sila yung provider, di ba? Yung service provider ng electricity natin. Pero yung final energy consumption na tinatawag natin, ang kasama lang dyan is the end user. Okay? Pag sinabi nating end user, yung mga households, yung mga businesses na gumagamit ng energy, ng kuryente, ng tubig, ng fuel, ganyan. Kasama din dyan yung mga industries, di ba? Kasi lalo na sa industries, alam naman natin yan na kailangan talaga ng energy para makapag-operate yung mga industries natin. Okay? So, the next one is, what are the factors influencing consumption? So,
Factors like appliance usage, building design, climate, and technological advancement can impact energy consumption. So, ito yung sinasabi natin, di ba? Kaya pag nasa bahay kayo, wag sabay-sabay ang gamit ng appliances kasi pag sabay-sabay ang gamit ng appliances, mas tumataas yung konsumo natin sa electrical energy. So, mas tumataas yung bill natin sa Meralco. Okay? Then, meron din yung mga depende din sa building design, yung consumption ng energy. May mga building design na mas prone sila sa pag-consume ng mas mataas na energy compared dun sa mga simple design lang na hindi masyadong nakaka-consume ng energy. Halimbawa, kung ang design ng isang building ay maraming ilaw, 'di ba? Definitely expected na natin na mas gumagamit sila ng mas mataas na amount of electrical energy. Pero kung normal lights lang, halimbawa isang ilaw lang sa isang hallway, something like that, yun yung mga ordinary lighting na tinatawag natin. So, hindi yun masyado nagko-consume ng kuryente. Hindi katulad kung ang design talaga is, nung building is talagang dinisign siya para sa maraming ilaw. So, dahil maraming ilaw, so expected na mataas din yung kanilang consumption. Okay? Then, syempre, yung klima natin, nakaka-apekto yan. Di ba, piniliwanag ko na sa inyo yan na mas mataas ang nagagamit natin na or nakukonsume natin na kuryente kapag summer. It has something to do with the property nung conductors na ginagamit natin sa mga electrical wirings natin. Okay? So, by nature kasi, nakakaapekto yung klima sa kanila. Okay? So, kaya mas mapapansin ninyo, mas namataas yung nagdadagdag ng singil ang Meralco kapag summer. It's because tumataas din talaga yung generation charge kapag summer dahil nga sa mainit na panahon. Ayan, compare kapag medyo malamig. Okay? Tsaka syempre, the more na technological advance ang isang establishment, syempre, expect na natin yan. Kaakibat ng technological advancement, yung mataas na konsumo ng paggamit ng kuryente. Okay? So, let's have now the relationship with energy efficiency. So, high energy consumption often indicates lower energy efficiency. So, they are inversely proportional. Okay? So, pag mataas ang energy consumption, lower ang energy efficiency. Ibig sabihin, pag mataas ang energy consumption, mas hindi natin nagagamit ng mas efficient yung energy na meron tayo. Okay, so meaning a greater amount of energy is needed to achieve a specific outcome. Ayan, di ba? Example ha, yung mga heat generating appliances natin. Kung natatandaan nyo pa, diniscuss ko to sa forms of energy, di ba? So yung mga heat generating appliances natin, expected natin na mataas silang mag-consume ng kuryente compared dun sa mga hindi heat generating appliances natin. Kasi since heat generating ang tawag sa kanila, ang purpose nila is mag-provide ng heat. Okay, so that is why kailangan nilang mag-consume ng mataas na amount ng electrical energy para makapag-produce sila ng mataas na amount ng heat energy. Kaya parang the more mo silang gagamitin, the more silang magko-consume ng mataas na amount of energy. Okay? So, let's have now the examples of energy consumption. So, the first one is household. So, ito alam na naman natin to, di ba? Saan natin ginagamit ang energy sa bahay natin. So, example, saan natin ginagamit ang electricity? Siyempre, for lighting, heating, using of different appliances, ayan, yung mga natural gas natin for heating and cooking, at saka siyempre, yung water usage. Ayan, di ba? Minsan nga, pag tinatanong ano yung mas mahirap, mawalan ng kuryente o mawalan ng tubig. Ako para sa akin, mas mahirap yung mawalan ng tubig. 'Di ba? Mas mahirap kumilos sa loob ng bahay kapag walang tubig compare kung walang kuryente. Kasi if you're going to think of it, 'di ba mga anak, yung mga prehistoric man, 'di ba, yung mga sinaunang tao, wala namang kuryente noon pero nabuhay sila, pero may tubig, 'di ba? By nature is marami naman talagang tubig sa nature natin. Kaya nabuhay din sila ng kumbaga ay mas matagal, 'di ba? In fact, mas matagal pa nga ang buhay ng mga tao no kaysa sa buhay ng mga tao ngayon.
Okay? Then, sa industrial, saan nila ginagamit ito? Commonly for manufacturing processes, syempre yung production, sa paggamit ng equipment, at saka yung mga facility operations. Okay? Kaya sa totoo lang, hindi rin naman talaga makakapag-operate ang mga industry kung wala talagang energy. Okay? Again ha, let me reiterate na yung energy na pinag-uusapan natin dito, I'm not only pertaining to the electrical energy. Also, we are pertaining to different forms of energy. Katulad nga nung sabi ko kanina, we have the fossil fuel, we have the coal, and water. Okay? Yung water is also a form of energy. Okay? Then, we also have yung commercial. Ayan. So, energy is used in offices, retail stores, and other commercial buildings for heating, cooling, lighting, and equipment. Ayan, okay? Tapos sa transportation, syempre, yung fuel na kinokonsume ng mga vehicles, kasama dyan yung gasoline, diesel, at saka yung ibang alternative fuels na ginagamit natin. Okay, even sa bahay, di ba, we are using LPG instead of uling, di ba? Kasi basically, mas nakakatipid naman talaga sa LPG compare sa paggamit ng uling. At saka, medyo, di ba, iwas or bawas sa air pollution kapag LPG ang ginamit natin compared dun sa paggamit ng uling. Okay? Then, let's move now in the next one. So why is understanding energy consumption important? Bakit ba kailangan nating maintindihan kung gaano kahalaga yung paggamit ng kuryente natin in our everyday living? So the first one is cost saving. Monitoring energy consumption helps identify areas where energy use can be reduced, leading to lower utility bills. Okay? Kaya di ba mga anak, sabi ko nga, kung ma-identify ninyo yung appliances ninyo sa bahay na nagko-contribute ng pinakamalaking bahagi ng binabayaran ninyo sa electricity bill, puwedeng yung hindi naman sa wag nang gamitin, pero i ano ba tawag natin do'n, imo-monitor natin yung paggamit. Ayan, so halimbawa nga tulad ng sinasabi ko sa inyo, yung mga heat generating appliances natin, puwede nating i-monitor yung paggamit nun. Example, wag araw-araw mamamalansya, 'di ba? Once a week lang dapat ang plancha. Wag araw-araw maglaba kung gumagamit ng washing machine, 'di ba? Unang-una hindi lang sa kuryente, yung pati sa tubig magastos 'yun, 'di ba? So, puwede na siguro ang once or twice a week na paglalaba, 'di ba? Pero yung pamamalansya puwede na diyan ang once a week, sabay-sabay na, okay? So, the more na mamo-monitor natin yung paggamit natin ng kuryente, mas makakatipid tayo. Okay? Sabi ko nga kanina, hindi naman kailangan na wag gamitin, 'di ba? Basta i-monitor lang ang paggamit. Okay? Then also we have the environmental impact. Reducing energy consumption can help mitigate environmental problems like air pollution and climate change. Ito medyo ano na tayo dito, 'di ba? Medyo aware na ang lahat na kung hindi natin tutulungan na ma-heal ang ating Mother Earth, time will come na wala na tayong matitirhan. Okay? So that is why nandyan ang modern ways of producing energy, pero dapat, 'di ba, iisipin pa rin natin ano yung environmental impact niyan. Ano yung pwede nating ibigay sa Mother Earth natin in terms of using or consuming energy. Okay? Then, resource management. Understanding energy consumption patterns is crucial for planning and managing energy resources effectively. Okay? Kasi 'di ba, kasama sa resource natin, kasama sa operational cost, ang operation cost ang paggamit ng energy, lahat ng energy na gagamitin sa production. So that is why kasama siya sa resource management na tinatawag natin. Okay? And of course, we have the energy efficiency. By understanding where energy is being used, measures can be taken to improve energy efficiency to reduce waste. Okay? Not only to increase the efficiency of using energy, but also it can help us to reduce waste. Okay? Next. So, energy management and conservation. So, ano ba pinagkaiba ni energy management sa energy conservation? Okay? So, energy management and conservation involve reducing energy consumption through a combination of efficiency improvements and behavioral changes.
Okay? So, si energy management, nakafocus siya sa monitoring and optimizing energy use. Kaya siya energy management. While yung energy conservation, nakafocus naman ito sa reducing overall energy demand. Kaya nga siya energy conservation. Okay? So, pareho sila, crucial sila pareho for cost savings, environmental protection, at saka resource sustainability. That is why, parang magkapatid sila. Okay? If we are using energy management in our organization, it is always associated with energy conservation. Kasi kasama sa energy management yung pagko-conserve ng energy. Ayan, okay? So, what are the key aspects of energy management and conservation? So, ito yung energy efficiency, okay? Using less energy to perform the same tasks or services. Ayan, okay? So, kaya nga sabi ko sa inyo, halimbawa ngayon sa pagpaplantsa, isang beses na lang sa isang linggo, di ba? Para yung init ng plancha, magagamit na natin yun. Halimbawa, kung malapit ka nang matapos, ihuli mo na yung mga maninipis na damit para pag sila na lang, 'di ba? Pwede mo nang babaan yung temperature ng plancha. Pag mababa naman kasi yung temperature ng plancha, bumababa din yung consumption ng kuryente niya. Okay? Then energy conservation, reducing overall energy consumption through changes in behavior and practices. So example nito mga anak, yung pagta-turn off ng mga ilaw, ng mga appliances natin kapag hindi natin ginagamit. Okay, then energy audits. From the term audits is assessment of energy consumption patterns to identify areas for improvement. Okay, so kasama to sa trabaho natin bilang IE, yung pag-audit ng energy na nagagamit ng isang organization. Okay, para makita natin anong area ng organization ang gumagamit ng pinakamataas na konsumo ng kuryente, konsumo ng tubig, di ba? Para in case makapag-implement tayo ng program kung paano magiging aware ang lahat, di ba, regarding sa proper way of consuming energy. Okay? Then, we also have the EMS, yung Energy Management System. This is a structured approaches to managing energy use. Kasama dito yung pag-monitor, yung pag-analyze ng mga data, at saka yung pagtatrack ng mga performance. Kaya siya energy management system. Okay? Then also, we have the behavioral changes. So dito sa behavioral changes, parang i-encourage natin yung mga employees, and also hindi lang yung mga employees lahat ng individuals to make energy saving choices. Kaya 'di ba sabi ko sa inyo nung gumawa kayo ng ah slogan ba yun? Infographics. Ayun, yung gumawa kayo ng infographics, pwede nyo ipaskill yun sa loob ng bahay nyo para maging aware yung mga tao sa inyo na sama-sama kayo dapat na magtutulungan kayo dapat na magtipid ng energy na meron kayo sa bahay. Para din naman kasi sa inyo yun, di ba? Makakatipid kayo sa pagbabayad ng kuryente, makakatipid sa pagbabayad ng tubig. So instead na ibabayad sa kuryente or ibabayad sa tubig, idadagdag na lang sa kakainin ng pamilya, di ba? Then we also have the policy and regulations. Commonly, dito sa policy and regulations, syempre inaasa natin to sa government, di ba? Government and organizational policies promote energy efficiency and conservation. 'Di ba kung nakapanood na kayo ng commercial ng Meralco, lagi silang may mga paalala kung paano tayo makakatipid ng kuryente. So isa 'yun sa mga regulations, policy and regulations na pwedeng gamitin. So yung Meralco, sila yung organization na magpo-promote ng energy efficiency and conservation. Okay? Next. So we have the benefits of energy management and conservation. So na-mention na natin to kanina, yung cost savings para mapababa yung energy bills natin at saka yung operational expenses sa part ng mga industries and businesses. Okay? Then environmental protection, sorry. So it can decrease greenhouse gas emission, therefore it can reduce reliance on fossil fuels, 'di ba? Mas magre-rely na tayo dun sa mga renewable source of energy. Then we also have resource sustainability, conserving energy resources for future generations. Diba? Remember, mostly ng ginagamit natin are
non-renewable. Kaya 'di ba ang fear natin diyan is baka dumating yung time na yung mga darating na generations, wala na silang magamit na source of energy. Okay? Then improve efficiency, optimize energy use across various sectors including buildings, industry, and transportation. Again na various sectors, hindi lang household, hindi lang industry, okay? Hindi lang manufacturing, lahat, okay? Dapat lahat ng sektor ng lipunan ay kasama sa pag-i-improve ng efficiency in terms of energy consumption. Then enhance sustainability, contributing to more sustainable and environmentally responsible practices. Ayan, kaya sa totoo lang, yan ang dahilan bakit ko kayo pinagawa ng slogan, bakit ko kayo pinagawa ng infographics, kasi pwede natin yung gawin actually na ibigay sa mga tao. Halimbawa, yung infographics na ginawa ninyo, pwede natin gawing pamphlets, tapos ipamigay natin sa mga tao para magkaroon sila ng awareness regarding sustainability. 'Di ba? Para magkaroon sila ng awareness kung paano tayo sama-sama magtutulong-tulong para maka-conserve ng energy na meron tayo. Okay? So let's have now the last topic for this lesson, which is the electricity cost. Okay. So ang ituturo ko lang mga anak is kung paano mag-consume ng amount of energy used by the load as well as yung electricity cost. Hindi ko kasi alam kung paano yung computation ng tax. Ayan, okay? Basta ang alam ko, ang tax natin dito sa bansa natin is also per kilowatt hour. So, therefore, kung mababa yung konsumo mo, mababa yung kilowatt hour, mababa yung babayaran mo. Kasi since ang presyo is per kilowatt hour, ang added value tax is also per kilowatt hour. So, kung mababa yung konsumo, mababa din yung presyo ng babayaran mo, plus mababa din yung value added tax na add-ons doon sa babayaran mo. Okay? So example, let's compute the cost of electricity consumed in 30 days of the following common household items. So yung flat iron, plancha, meron siyang 1,000 na wattage. Yung wattage, yan yung amount of energy used by the load. Okay? Amount of electrical energy used by the load. So, ibig sabihin, the more na mataas ang wattage ng isang appliances, the more na mataas din yung konsumo ng kuryente niya. Kaya pag halimbawa, bibili kayo ng refrigerator, bibili kayo ng rice cooker, ng microwave oven, yan. Tingnan nyo kung ano yung wattage, okay? Para alam din ninyo more or less kung gaano kalaki yung kakainin niya na electrical energy once na ginamit nyo na siya. Okay? So sabi dito, ginamit si flat iron ng 0.25 minute per day. Hindi to 25 minutes per day. Ibig sabihin 0.25 minute per day. Ayan ha. Then let's say we have 8 cubic feet refrigerator. Yung 8 cubic feet na refrigerator, yan yung normal size ng refrigerator na nakikita natin. Yan yung halos kasing taas lang ng isang ordinaryong tao na taas ng isang ordinaryong tao. Okay? So, meron siyang 48.33 watts at ginagamit siya 24 hours per day. Okay? Kasi diba 24 hours na nakasaksak yung ating ref. Eh di ma'am, 24 hours din yung kumakain ng kuryente. Hindi naman mga anak. Hindi. Kapag ka naman naka-thermostat na siya, sobrang baba na nung nako-consume niya ng kuryente. Kaya wag yung practice natin na wag bukas-sara yung ref, 'di ba? Kasi 'di ba pumapasok yung mainit na hangin sa loob. So pag marami yung pumasok na mainit na hangin sa loob, ang tendency kasi 'di ba ang trabaho ng ref is magpalamig, 'di ba? I-maintain yung lower temperature sa loob. Paano niya gagawin 'yon? Kakain siya ng kuryente. Okay, ngayon, kung naka-thermostat na siya, ibig sabihin na-reach niya na yung tamang lamig na dapat niyang i-offer. So, hindi na yan masyadong kakain ng kuryente. Kumbaga sa tao, busog na siya. Paano pa siya kakain, di ba? Eh ngayon, halimbawa, binuksan mo, papasok na naman yung mainit na hangin. So, mababasag na naman yung thermostat.
'di ba? Pag nabasag yung thermostat, kakain na naman siya ng kuryente para ma-maintain niya ulit yung thermostat na kailangan niya. Okay? So dapat hindi bukas-sara yung pintuan ng mga ref natin. Then let's say we have 22-inch LED TV, 17 watts siya, ginagamit siya ng 6 hours per day. Ayan ha. Then yung washing machine, meron siyang 500 watts, ginagamit siya ng 4 hours in a week. Sabihin natin baka isang beses lang sa isang linggo maglaba, kaya 4 hours. Tapos 3 pirasong 60 watts na fluorescent lamp, ginagamit siya ng 5 hours in a day. Yung 3 piraso na yun na, ibig sabihin, pwedeng sabay-sabay sila ginagamit, 5 hours in a day. So, ang problem dito, how much will be your monthly consumption assuming that the cost of electricity is 11 pesos 96 centavos per kilowatt hour. Okay, itong mga wattage na binigay ko, theoretical to ha, hindi ako sure kung yan nga yung wattage nila ha. So ano lang to, for discussion lang, okay? Hindi, I'm not sure kung yan talaga yung wattage nila ha, as well as yung presyo ng kuryente. Kasi ang alam ko medyo mahal na yata ang presyo ng kuryente ngayon eh. Hindi ko pa nakita yung latest na bill ko, pero parang nasa ano na yata siya. Parang nasa 15 pesos per kilowatt hour na yata ngayon ha. Hindi ko lang sure ha, hindi ko lang sure. Okay, so paano natin gagawin? Una mga anak, dahil nga kailangan natin ng energy consumed, yun yung wattage. Yun yung wattage siya. Ngayon, dahil ang presyo ng electricity cost natin is per kilowatt hour, itong mga watts na, ayan, itong naka-watts, i-convert natin yan sa kilowatt. Ayan ha. Tapos per hour, kilowatt hour. So, ibig sabihin, yung mga naka-minutes, yung mga naka-seconds, halimbawa, i-convert nyo yun into hour para magamit natin yung kilowatt hour na unit. Kaya, isa-isayin natin ha. For the flat iron, di ba, 1,000 yung wattage niya. So, ito ay 1,000 watts yung wattage niya. So, yung watts, convert natin sa kilowatt. For 1 kilowatt, we have 1,000 watts. Ayan ha. So, 1,000 times 1 divided by the 1,000 will give you 1 kilowatt. Tapos, ma'am, saan galing yung 0.125 hour? Okay? So, kasi diba, ang sabi, ginagamit siya ng 0.25 minute per day. So, ibig sabihin, yung 0.25, convert natin into hour. Okay? So, that is 0.25. Diba, sa isang oras, meron tayong 60 minutes. So, yung 0.25, convert natin into hours. So, 0.25 divided by 60 will give you 0.00417. Kaya ito naging 4.17 times 10 raised to negative 3. Ibig sabihin, sa unahan ni 4, meron pang 2 zero. Kasi negative ito eh. Okay? Ngayon, this is already the hour. Diba? Sabi kasi, per day ito. Per day. So, itong nakuha natin na 0.00417, this is per day. Ngayon, 'di ba, ilang days yung kino-compute natin? Monthly. Pag monthly, approximately 30 days. Approximately 30 days ha. Kaya ang mangyayari, itong 0.00417, ta-times pa natin sa 30. So, eto ngayon yung sagot. Ayan, okay? So, ito ngayon 0.125 hour, ito ngayon i-multiply nyo dun sa 1 kilowatt. Kaya, ang babayaran natin sa paggamit ng flat iron is 1 peso and 50 centavos. Let's say, i-round off na natin yan. Okay? Ma'am, paano to nakuha? 1 kilowatt hour times nyo dun sa 1 kilowatt, times nyo dun sa oras. Ito yun ha, kasi ito yung minultiply na for 30 days. Kasi 1 month consumption ang kinocompute natin. Average of 30 days. So, 1 kilowatt hour, ito yun na 1,000 watts, kinonvert sa kilowatt. So, that is 1 kilowatt times 0.125 hour, ito yun.
multiply ninyo sa presyo ng kuryente. Binanggit naman dito na ang presyo ng kuryente is 11.96 per kilowatt hour. So, dun nakuha yung 1.495. Okay? Tapos isa-isahin nyo na ha, kay refrigerator, di ba, ang wattage niya is 48.33 watts. Again, si watts, convert nyo sa kilowatt. So, 48.33 divide nyo sa 1,000, so that's 0.04833 kilowatt na yan. Ngayon, ito, ma'am, saan ang galing yung 720 hours? Kasi di ba ito ay ginagamit siya ng 24 hours per day. So, 24 times 30, eto yung sagot, 720. Tapos multiply nyo siya doon sa presyo, which is 11.96. So, therefore, ang presyo ng kuryente na nagamit ni refrigerator is 416 and 18 centavo. Ayan. Tapos yung 22-inch LED TV, 17 ang wattage niya. 17 watts ang wattage. Again, convert nyo sa kilowatt. Okay? Tapos, multiply nyo doon sa oras na ginamit. Di ba si 22-inch LED TV, ginagamit siya ng 6 hours per day. 6 times 30 will give you 180. Ayan ha. Tapos multiply nyo ulit sa presyo ng kuryente. So, eto ngayon yung sagot. Then, si washing machine, meron siyang 500 watts. Again, si watts, convert nyo sa kilowatt. Tapos ginagamit siya ng, si washing machine, ginagamit siya ng 4 hours in a week. Sa isang buwan, meron tayong 4 na linggo. So, 4 times 4 will give you 16. Kaya siya 16 hours. Tapos multiply nyo ulit sa presyo. So, therefore, 95.68. Okay? Tapos, ito, pagdating dito, kay fluorescent lamp, tatlo sila, di ba? So, 3 times 60 will give you 180 watts. Yung 180 watts, convert nyo sa kilowatt. Okay? Tapos, yung 150, kasi di ba, ginagamit sila ng 5 hours in a day. So, 5 hours in a day, 5 times 30, kasi in a day na yan. So, that is 150 hours. Then, multiply ninyo sa presyo ng kuryente. So, therefore, that is 322.92. Tapos, add nyo lang lahat yung nakuha ninyo, 1.495 plus 416.18 plus 36.60 plus 95.68 plus 322.92. Your total cost is 872.78. Again, this is just a theoretical. Hindi kasi ako sure doon sa mga wattage na nagamit ko, ha? For discussion purposes only. So, mapapansin niyo dito sa example natin, si refrigerator yung pinaka may malaking konsumo. Kahit sa realidad mga anak, si refrigerator, si aircon, si microwave, si rice cooker, yan, sila talaga yung mga malakas kumain ng kuryente. Sila yung contributor ng mataas na binabayaran natin sa electrical bill. Okay, sa electricity bill natin. Kaya, through this lesson, pwede nyo identify dyan sa bahay ninyo, ano yung mga appliances ninyo na may pinakamataas na wattage. So, kung mataas yung wattage nila, sila din yung may pinakamataas na konsumo sa kuryente. So, pwede nyong i-monitor yung paggamit. Wag naman na hindi gamitin kasi sayang naman. Pero i-monitor lang yung paggamit. Katulad nga nung ref, sabi ko nga, di ba, wag bukas-sara, 'di ba? Ano pa, wag masyadong pupunuin kasi the more na punong-puno yung refrigerator natin, the more na nahihirapan siyang lumamig sa loob. So pag nahihirapan lumamig sa loob, ang tendency kakain siya ng maraming electrical energy. Okay? So that is our lesson for or about uh, energy analysis techniques and strategies. Thank you so much.